Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong komento at ito pong sinasabi ng Malacanang sa pangunguna po ng kanilang tagapagsinungaling, di umano, na ang mga nagpapakalat daw po ng mga fake news ay hindi daw po kailangan sa ating bansa. Mga salot daw po, di umano. Lalabas naman po ang katotohanan kung sino talaga ang mga salot at nagpahirap sa taong bayan. Ang mga salot na nagnakaw sa kaban at buwis ng taong bayan. Lalabas naman po talaga kung sino ang tunay na salot na nagkamal ng mali-maleta sa ating bansa. Hindi po ba? Lalabas po yan. May tamang panahon po para dyan. Hindi po ba, mga kababayan? Ito po, pakinggan po natin ang sinasabing salot sila, mga kababayan. Umpisa na po natin. Salot kung tawagin ng Malacanang ang mga nagpapakalat ng fake news. Ang masama pa raw dito, kabilang ang kapatid pa mismo ng Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Hindi natapos sa social media ang usapin ng fake news dahil sa listahan ng fake news peddlers, isinama na ng Malacanang si Presidential Sister and Senator Amy Marcos. Di ba sinabi ko na nga na outside na, alam mo na, Colombo, Cuarto, Palacio, whatsoever, hindi na kami nagkita. Ang tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Ayon kay Senator Amy, totoo ang sinabi niya sa harap ng rally ng Iglesia ni Cristo noong Nobyembre na may karamdaman ang kapatid, namayat at naospital daw ito noong nakaraang taon. Bagay na hindi niya dodoktorin dahil lagi naman daw siyang totoo sa publiko. Sana raw, anuman ang sakit ni PBBM, magpagaling na muna dahil dapat prioridad ang kalusugan ng Pangulo. Buwelta ng Malacanang. Sinabi niya, hindi sila nakikita, di ba? Right? So ano alam niya? So fake news yan. Huwag na raw pansinin ang fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Ang intindihin daw dapat ng publiko kung ano ang inire-report ng mainstream media lalo na kapag lumalabas ang Pangulo gaya noong araw ng Kagitingan kung saan ginawang tampulan ng media ng aligasyon na gumagamit lang ng throwback at AI-generated photos and videos ng presidente. Sinusugan ng Malacanang ang pahayag ng press organizations nitong nakaraang linggo na nanindigang hindi gawain ng mga mamamahayag ang mameke ng report dahil pangalan at kredibilidad ang nakataya sa bawat storya. Sa kabila raw ng ingay na mga fake news peddler, ang Pangulo focused sa trabaho, hindi sa bakasyon o anumang pamumulitika. Ang nakakabahala lamang dito ay ang personal na galit, personal na interes at personal na ambisyon ay gamitin ng taong bayan na galitin ang puso ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang fake news. Yan ang nakakabahala. Dapat daw ingatan nating huwag umabot sa puntong nabubuhay na ang lipunan sa maling impormasyon. Para sa agenda, Yung po, mga kababayan. Fake news daw po, mga tambay. Ang nagpapakalat daw po, lalong-lalo sa kalusugan daw po ng napakagaling at napakahusay na presidente sa kasaysayan ng bansa. Ang tanong, sino po ba ang may kagagawa niyan, yung kalusugan na yan? Sino po ba yung bantay sarado ang St. Luke's? Sino po ba lahat ang may kagagawan na pati ang Malacanang ay naka-half mask, naka-half plug, yung ba? Nakababa yung plug ng Malacanang na nasa kalahati. Hindi po ba? At sino po ba lahat ang may gawa-gawa niyan na mailayo ang issue ng korupsyon at malagay sa kalusugan ng Pangulo? Sino po ba may gawa niyan? Social media ba ang may gawa niyan? At mismong sa bibig mo, tagapagsalita na kung may karamdaman ng Pangulo ay ito'y nasa mabuting kalagayan. Kung may karamdaman, hindi po ba at nagpapagaling at wala ng sakit? Hindi po ba nanggagaling din sa bibig po ng tagapagsinungaling yan na may karamdaman ng Pangulo? Hindi po ba? Pero ang tanong, magsasabi po ba ng katotohanan yan? Ito po, tingnan pa po natin yung galit at gigil niya, mga kababayan.
Tingnan po natin. Kailangan ilayo issue Hindi po ba? Nanginginig si Richelle na Naglabas po ng recent video statement si Senator Amy Marcos regarding the state of health of the President. Ano pong comment niyo? Ano bang sinabi niya? Sinabi niya, hindi sila nakikita, di ba? Right? So, ano alam niya? So, fake news siya. Huwag niyo naintindihin yung mga fake news ngayon. Ang intindihin po natin kung ano po ang nire-report ng mainstream Ayan media po. at kung ano po ang nakikita niyo. Ito pa po isa mga katambay. Tingnan po natin to isa. Nagsasayaw pa Nagsasayaw pa mga kababayan. Ibang klase. Samantala ayaw maglabas ng bulletin ng kanyang medical bulletin. Ayaw ilabas. Ayaw ipakita sa taong bayan yung resulta po ng kanyang doktor. Ayaw ipaalam sa taong bayan. Ang pinaalam lang po jogging-jogging. Tapos lundag-lundag. Tapos magsalita ng fake news. Yun lang po. Yun lang po ay binibigay sa taong bayan. Pero yung medical bulletin, yung medical result, ayaw po ipaalam sa taong bayan. Bakit kaya? Ito po mga kababayan. A lo que yo vine. Nag-BMS kayo, sir? Can you tell everyone ano po, ayan o, this is, hindi sa the tape, it is I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14, April 14, we're going to talk about the excise tax. So this is been done today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Naglakad lang ang ulog. Naglakad lang. Nakita niyo mga tambay? Kung yung hawak nga lang ng papel, yung kanyang dokumento, yung sa exercise tax, yung papel na hawak niya, di po ba? Yun po, ngayon lang po yun Ngayon lang po ang April 14. Pinahayag niya po yung kahapon, April 13. Hindi po ba masyadong advance? Hindi mo malaman kung ano totoo. Di ba? Yung I think tax po yun Yung pinababa niya po yata yung taxes, mga kababayan. Di po ba? Grabe, no? April 13, pero April 14 na po. Masyadong advance po yun. Hindi po ba? At pinagmalaki niya pa. At nagtalon-talon pa siya ron. At naghamon pa ng kalakasan niya. At sumama raw po sa kanya, mga kababayan. Pero po yan, alam naman po natin na sanay na po sila sinungaling. Napakarami na pong kasinungalingan ang binibigay po nila sa taong bayan. Hindi po ba? Unang-una, kasinungalingan po yan. Pinakakalat po nila ang fake news. At ito pong tagapagsinungaling ay pati po ito pong kapatid na ate na hindi daw po nagsasabi ng kasinungalingan. Lahat ng kanyang sinabi magmula pa nung rally ng Iglesia ni Cristo ay pawang katotohanan po. Hindi lang po may karamdaman na iniinda si Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate, pati po ang sinasabi pong bangag at gumagamit ng polboron. Hindi lang po ang sinasabi ni Senadora Amy, ang kanyang kapatid ay may karamdaman at dapat magpagaling. Meron ding bisyo na polboron. Ay kaya nga tawag niya dyan bongit Ngayon, galit na galit po. Talagang nanggugumigil po yung tagapagsinungaling ng Malacanang. Di umano. Dahil daw po fake news. Fake news daw po ang kapatid. At ang nagpapakalat daw po ng fake news ay hindi raw po kailangan sa ating bansa. Mga salot daw sila. Salot. At isinasama ng salot ang kapatid na napakatagal na kasama magmula po nang sila'y ipinanganak
ay magkasama na po sila. At alam na alam po ng bawat magkapatid ang kalikaw ng kanilang mga bituka. Iisa ang kanilang pinanggalingan ng kanilang pusod. Hindi po ba? Pero sa tagapagsinungaling ng Malacanang, di umano, mas marami siyang alam kaysa ron sa kapatid na magmula ng sanggol, kabataan ay magkasama na. Hindi pa Pangulo ang tinatawag niyang kapatid na bangag at bongit, ay alam niya na ang kalikaw at karakas ng kanyang kapatid. Samantalang itong tagapagsinungaling ng Malacanang, kailan lang po yan dumating sa buhay dyan sa Malacanang. Kailan lang po nang siya po italaga na yusek at mabigyan po ng isang damukal na budget ang kanilang opisina. Tumataginting po na 2.46 billion di umano ang budget po ng PCO para po sa ganitong sitwasyon. Kailangan po nilang gamitin ang pondo sa loob ng 12 buwan ang 2.46 billion di umano. Hindi po ba? Para maging tagapagsinungaling di umano. Hindi po ba? Napakalaking budget yan. Kaya kahit sino kaya mong siraan. Kaya mong pasinungalingan lahat para lang pumabor. Dahil kung matatanggal ka diyan sa posisyon mo at masisiba kayong lahat at mapapalitan kayong lahat, sayang naman ang 2.46 billion na pondo. Paano pa yung susunod na taon? Hanggang sa matapos ang termino ng iyong amo na kumakalat sa social media na AI, puro replay ang napapanood at ibinibigay na impormasyon at video. Yan po ang kumakalat sa social media. Puro AI, puro clones, kamukha. Hindi po ba? Lalabas naman po yan. Dahil nga po mga kababayan, wala naman pong lihim na hindi po nabubunyag. Mabubunyag po lahat ang lihim. Kaya lang naman po maangas at ubod po ng angas at napakayabang di umano ng tagapagsinungaling ng Malacanang. Dahil ikaw ba naman ay may pondo ang iyong opisina. 2.46 billion di umano. Isang damokal na pera. Mas malaki pa ang pondo mo sa Vice President. Ang gagawin mo lang naman magsinungaling di umano. Yun lang ang gagawin mo trabaho. Batikusin mo ng batikusin ang nagsasabi ng katotohanan at palabasin mo ng palabasin di umano na sila'y fake news at salot dahil sa laki ng pakinabang kaya magiging salot sila sa'yo di umano. Samantalang nung hindi ka pa kinukuha na tagapagsinungaling di umano, ay panay ang banat mo sa mga Marcos di umano. Hindi po ba? Ganyan po nagagawa ng pera. Kaya nga yung sinasabi natin, lahat daw po ay salot. Lalabas po yan yung sinasabi natin na sinasabi nila na lahat daw po ay salot ang nagpapakalat ng fake news. Mga kababayan, ganun po talaga. Mga kababayan, di po ba pag nagtuturo ka, salot kayo! Kasama si Senadora Amy Marcos, salot kayo! Hindi kayo kailangan sa bansang Pilipinas. Mga salot kayo. Pero pansinin nyo mga kababayan, yung nakaturo doon sa sinasabing mga salot ay isang daliri lamang. Yung isa, nakataas pa. Yung tatlo, nakaturo sa kanya. Mga kababayan, nakaturo sa kanya yung tatlong daliri sa sinasabing mga salot kayo. Hindi po ba isa lang ang nakaturo doon sa sinasabi niyang mga salot daw po? Yung isa'y nasa taas pa. Yung tatlo'y nakaturo sa kanya. Kaya nga lalabas po talaga lahat ng katotohanan kung sino po ang tunay na mga salot sa ating bansa na nagpapahirap at nagkakamal
ng limpak-limpak na salapi galing sa ating buwis at pati sa inuutang nila. Kanino napupunta ang mali-malitang pera at kay lalaking pondo? Sa kanilang mga opisina, katulad ng 2.46 billion sa loob lang ng 12 buwan at 4.5 billion di umano confidential intel fund ng kanyang amo. At hindi bababa sa 11 billion ang pondo ng Office of the President. Sino ang mga tunay na salot, mga kababayan, pagdating ng tamang panahon? Yan po ang napakasarap ipatapon sa West Philippine Sea, di umano. Yung tunay na mga salot ng ating bansa, nagpakasalot at nagpakasamat, nagpakademonyo dahil sa pera ni Juan de la Cruz. Sino kaya? Nagtatanong lang tayo kay Auntie Claire. Sino kaya talaga ang mga salot na nagpaparusa at nagpapahirap sa mga Pilipino? Para lang bumango ang administrasyon, purihin ang purihin, bigyan ng magandang kredibilidad at itaas ang kanilang mga sarili. Dahil po pati mga media na sinasabi na hindi raw po nagsisinungaling, dahil hindi raw nila papayagan ang kanilang mga lisensya, ang kanilang mga kredibilidad ay masira. Mga kababayan, sirang-sira na nga. Mismo ang mga Marines, mga ex-soldiers ang nagsasabi kasama sila sa mali-maleta delivery ang mga malalaking mainstream media, di umano. Kasama pa ang napakaraming trolls na ginagamit sa social media ay funded ng mali-maleta. Sa Makati, isang building, 3 palapag. Sino kaya ang nagpapakalat ng napakaraming fake news? Yung nagtuturo na isang daliri o yung 3 daliri na nakatutok sa kanya? Mga kababayan, yan po. Tingnan po natin ang mga darating na araw. Dahil sila na po, mga kababayan. At si Senadora Amy Marcos naman po, ay nilinaw naman po ni Senadora Amy Marcos na kailangan po magpagaling ang kanyang kapatid dahil ito'y isang pangulo. At hindi rin naman magugustuhan ni Senadora Amy Marcos na mapatalsik ang kanyang kapatid. Hindi po magugustuhan ni Senadora Amy Marcos na mapatalsik ang kanyang kapatid sa lalong mabilis. Bakit po? Dahil po baka makulong. Baka po makulong. Kaya hindi magugustuhan ni Senadora Amy Marcos na mapatalsik at mapalitan sa lalong mabilis. Hindi po ba Senadora Amy Marcos? Hindi nyo magugustuhan. Nagtatanong lang si Kamanong. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy na nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Mila Yi, Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona, Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris sa United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, Gay at Gaya Chena, Tatay Nick ng Canada, Balance Vision TV, at Jesus Valdepena. Maraming salamat po sa inyo at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyong lahat mga kabayan. At muli po mga kabayan, tis-tis lang po tayo. Paalam. Bye-bye.